Kuya Chris? Yes, Mikmik. Magicians lang po ba ang gumagawa ng mga illusions? Hindi naman. Kahit tayo nga, nakakakita tayo ng illusions nang hindi natin sinasadya eh. Pwede natin gawin yun? Pwede. Halimbawa, may nakakita tayo na parang gumagalaw, pero sa totoo, nakahinto lang siya. Parang multo? Hindi, Mikmik. Ganito na lang. Para mas maintindihan nyo yung sinasabi ko tungkol sa optical illusion, mas maganda panoorin natin to. Video and the illusion of moving pictures. Alam niyo ba na yung mga video na pinapanood natin ay isa ring optical illusion? I don't believe you. Paano naging illusion ng video? Mukhang gumagalaw ang video, pero ang totoo, ang video ay sunod-sunod lang ng mga still pictures na pinapakita ng sobrang bilis. So parang maraming litrato na mabilis lang na nagpapalit? Exactly. Kaya tinatawag din silang moving pictures. Kaya pala motion picture ang tawag sa movies. Isipin niyo yung simpleng flipbook. Yung parang maliit na notebook na pinna-flip para gumalaw yung drawing? Oo, kailangan mo lang ng papel at ballpen. Halimbawa, gumuhit ka ng simpleng stick figure sa unang page. Sa susunod na page, konting galaw lang ng drawing. Tapos sa next page, galaw ulit. Tapos paulit-ulit hanggang mapuno yung pages? Tama. Bawat page, tawag doon ay frame. Kapag mabilis mong finlip yung pages, parang gumagalaw yung drawing. Ang galing, kahit simpleng drawing lang, parang buhay na. Kasi ang utak natin magaling mag-fill in ng gaps. Dahil mabilis ang palitan ng images, iniisip ng brain natin na tuloy-tuloy ang movement. So niloloko pala tayo ng utak natin. Medyo, hindi kasi kaya makita ng mata natin ang bawat hiwalay na picture kapag sobrang bilis. Kaya ang interpretation ng utak ay gumagalaw yan. Kaya pala pati cartoons, parang buhay kahit drawing lang. Tama, Mikmik. Pareho lang ng principle ang cartoons, animations, movies at videos. I believe